Yan po yung finish project natin, guys. Ayan. Napakaganda po niya ang ating project na yan. Yan. Tubular lang po yan, guys. 2x6 at 1 and 1 half by 1 and 1 half. Ito na po ang proseso ng paggagawa natin, guys. Yan. Nasimulan po namin yan, guys, sa yung pagtatayo ng mga railing na yan. Bali, ano po yan, madami po yan na piraso. Bali, nabot po ng 19 piraso yan. Ayan, guys. Taas baba po kasi yan, guys, yung bali 2 story po yung ginagawa namin. Bali, tagusan na po yan hanggang first floor yung aming ginagawang harang na yan. Yan na rin yung pinakangawakan dun sa pag-akit ng hagdanan, guys. Ayan. Ngayon lang po yung proseso ng paggagawa namin. Isang, pagitan lang po niya na pare-pares lang ng pagitan. Ayan, guys. Bali, dalawa nga po lang kaming gumagawa dyan. Kasama ko po dyan si JR Mabuti. Yan po yung kasama kong isang welder. Ayan. Kung mapapansin nyo, guys, may nakabalagbag na po na bakal dyan. Yan po yung design ng unang design sana ng hagdanan na single lang po yung pinakang tuntungan. Pero pinabago po siya ng may-ari kasi parang delikado po kasi talaga pagka single. Yan yung nakabalagbag na yan. Tatanggalin po namin yan, guys, mamaya. Papalitan po namin yan ng tubular. Kasi maproseso din po kasi pagka yun ang gagawin nila yung single lang po yung gitna tapos mahirap din po siyang patibayin. Kaya, guys, sa pinalit po namin yan na gagawin namin hagdan ay tubular din po pero 2x6 naman po siya. Ayan, kinakompleto lang namin, guys, yung mga railing ng hagdan dyan, itong mga nakatayo. Hanggang sa makompleto at itatayo na rin namin yung hagdan yan. Nahirapan lang kami dyan sa pagle-layout. At madali lang naman po yung pag-welding tsaka pagpuputol. Ayan. Medyo hindi po kami nahirapan dito sa paggagawa kasi maganda po yung pagkakagawa doon sa bahay. Eskwalado po yung bahay, maganda po yung pagkakagawa ng mga karpintero. Shoutout nga pala dun sa gumawa ng bahay na to, si Boss Ariel. Ayan, napakaganda po talaga ng pagkakagawa dito sa bahay na to. Napansin ko po lahat yan, mga eskwalado po yung pagkakagawa. Pulido, makinis. Ayan. Kaya hindi po kami masyadong nahirapan dahil dun po sa maganda rin po yung pagkakagawa talaga. Ayan, tinatayo na po namin yung mga tubular. Ayan, last part na po yan. Pagkatapos po yan, guys, itatayo na rin po namin yung hagdanan yan, guys. Yung kasama ko po dyan, sa ilalim po nagwe-welding sa baba. Ako naman po sa taas. Palitan lang po kami dyan. Ayan. Nagdudugtong po kami nung ikakabit namin dyan, guys. Kasi kinapos na po yung aming ilalagay kaya magdugtong na po kami dyan, guys. Yung pinakang huli po, ayan. Malapit na po namin ikabit. Sa mga gusto magpagawa dyan ng hagdanan, railing, terrace, pwede po tayo dyan. Yung sa mga malapitan lang, guys. Napakaganda po ngayon ng pandesign sa mga bahay, yung mga tubular, guys. Ngayon na po, yun na po yung mga uso ngayon. Kalimitan ginagamit ng mga pandesign sa loob ng bahay. Kasi mas madali po siya eh. Madali siyang gamitin, mabilis gawin, at abot kaya din yung presyo niyan. Ayan nga palang tubular na yan, guys. Ang bili lang po namin dyan ay 370. Murang-mura na po yan. Yan tubular na 1 and 1 half by 1 and 1 half.
Yan. Halos na kompleto na po natin dyan guys yung ating yung pinakang harang sa hagdanan. Ayan o. Kompleto na guys at itatayo na po namin dyan yung hagdan. Ayun. Ayan po yung yung isang part ng hagdan, yung kumbaga dyan namin ipapatong yung mga member niyan. Yan. Bali dalawa po yung ginawa namin dyan guys para matibay at maganda tingnan. Ayan. Guys, yung tubular nga po pala na 2x6 ay napakagandang gawing hagdan. Tapos, murang-mura po yan guys. Ang nagastos lang po namin dyan sa hagdan na yan guys ay 2,000. Siguro kung gusto nyo papalitan yung mga luma nyong hagdan, gagastos lang din po kayo ng 2,000. Kung mataas-taas naman po, ay di magdagdag na rin po kayo ng isa pang piraso. Ayan, napakaganda po talaga guys ng hagdan na tubular, napakatibay po niyan. Bali, ang presyo po niyan guys sa pinagbilang kong talyer ay pinagbilang kong hardware ay 900. Kulang-kulang 900 po. Kulang 1,000. 900 po, 980 ganun. And guys, ang proseso ng ginawa namin, nilayout na po namin yung pagkakapitan ng mga step. And inuna ko na nga po pala guys yung sentro. Sa gitna ako nag-umpisa dyan guys para makuha po natin yung mga divide ng mga step natin. Kung maaalala nyo guys, meron na rin po akong video nito. Nakakagawa na rin po ako ng isa pang ganito. Santa Maria naman po guys. Ayan. Inunahan ko na nga po guys yung gitna niyan. Makikita na po natin yung mga step niyan. Sa mga nagpaplano na magpagawa ng mga ladder guys, ito po ang pinakamagandang gawing materyales. Matibay na, makakatipid pa kayo guys. Ayan, inispat-ispat lang po muna natin dyan guys yung mga kantuhan. At mamaya na po yung full weld niyan. Kapag nakakaapak na po tayo ng maganda niyan guys. Ayan po yung may-ari niyan guys. Shoutout nga pala kay Boss Darrell. Yan po yung nagpapagawa niyan. Nagre-request siya kung mga gagawin namin. Ayan. Step by step lang po ang paggawa ng step na hagdanan guys para hindi kayo malito. Ina-actual po namin yan guys yung pagpuputol ng mga step kasi para sigurado. Yan po yung daan patungo dun sa attic nila. Yung paglalagyan ng mga gamit na mga importante dun ilalagay sa taas. Ayan. Napakaganda po talagang gamitin ng tubular na hagdanan guys. Bukod sa mura, maganda na tingnan, mabilis pa gawin guys. Kailangan lang po talaga maganda po yung pagkaka-layout nyo. Ang ginawa po namin pag-layout dyan guys, binataka po namin ng tamse para 0-0 po yung 0-0 po yung pagkat ng angle ng paa tsaka yung sa taas. Ayan guys, nauti-uti na po yun natin yung ladder niyan. Talagang napakaganda po ng tubular na materyales sa bahay. Napakaganda rin po niyan guys pag napinturahan na. Mamasilyaan lang po yung mga pinag-weldingan tapos isa-sandpaper lang po yung mga tubular.
Tapos yun, ready na pinturahan yan. Napalaban nga po pala ako ngayong araw guys. Medyo matagal-tagal na rin po akong hindi napapalaban ng mga weldingan. Ngayon po napalaban na po ulit. Kasi madalas po kasi pintura ang hawak po natin. Kapag ka ganitong mga mabilisan na gagawin, yan. Inuuna po natin to. Isang araw lang po kasi itong mga ganitong project pagtutulungan ng dalawang tao. Kaya hindi rin po masyadong mahal yung siningil nating labor dyan. Abot kaya po ng mga nagpapagawa. Kapag madali lang po naman kasi yung aking gagawin, hindi ko na po tinataasan ng ng presyo. Yung tamang-tama lang po din dun sa araw na nagamit po namin. Tsaka yung pangpasweldo din po sa mga kasama. Ayan, makakompleto na po guys yung ating ladder. Napakaganda po nito guys. Tuwan-tuwa po yung may-ari nito. Halos na kompleto ko na po guys yung ating ladder dyan. At pinupulweld ko na rin po para pag-apak natin matibay. Yan, yung mga inaapakan po natin matitibay na ho yan. Ayun oh. Umupo pa siya oh. Medyo pagod na nga ako nyan guys. Hinihintay ko lang makaputol yung kasama ko. At ayan, kompleto na. Nakompleto ko na guys yung mga gagawin ko. Iniwewelding ko at ipupulweld na po natin yan guys. Nagsimula po kaming maggawa dito mga 9:30 ng umaga. Tapos, nung nakauwi po kami dyan ay mag-aalas 5 na guys. Mga 4:30. Sabi nga po ng may-ari dyan guys, pambilis daw. Ayun. Ayan na po guys yung ating finished project. Ayan. Napaganda po talaga ng tubular. Lalo na kapag napinturahan guys. Ayan. Ito na po tayo sa second floor. At ayan na po yung hagdan papuntang third floor guys na binuo natin. Napakalinis po tingnan yan. Hindi pa po nalilinis yan guys. Ayan. Thanks for watching guys and follow for more. Bye-bye!